Isa sa magiging witness ng GMA Network si Alden Richards ayon sa ilang mga pro-GMA at Tape Incorporated pages. Sinasabi nga ng ilang mga Kapuso fans at taga-suporta ng Tape Incorporated, na ito daw di umanong si Kapuso actor at multimedia stars Alden Richards ay tatayong testigo ng GMA Network sa darating na hearing sa Marikina Regional Trial Court, para sa pagdinig ng kasong copyright infringement na isinampas sa kanila ng TVJ at ni Miss Jennifer. Kakalabanin daw ni Alden Richards ang TVJ dahil mas malaki ang tulong na nabigay ng GMA Network sa kanya. Ngunit malabo naman itong gawin ni Alden Richards, dahil marunong tumano ng utang na loob si Alden sa TVJ. At isa pa, nagpaabot na rin siya ng loyalty. Sa katunayan nga ay tinanggihan niya ang alok ng Tape Incorporated na maging host sa rebranded na Eat Bulaga, at doon pa lang ay nagpapakita na si Alden Richards ng mataas na respeto sa TVJ. Kaya naman ang sinasabi ng ilang mga Kapuso fans at Tape Incorporated defender na magiging witness ng GMA Network si Alden Richards ay napakalabong mangyari. Pero ang malaking katanungan, sino ang mananalo sa copyright infringement at unfair competition case sa noontime TV show na Eat Bulaga? Ang mga pagdinig para sa kaso ay natapos noong Oktubre 23 sa Marikina Regional Trial Court Branch 273. Noong Hunyo, sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon, na kilala bilang TVJ, at Jenny Ferra ay nagsampa ng kaso laban sa Television and Production Exponents Incorporated, ang producer ng Eat Bulaga, at GMA Network, na nagpapalabas ng palabas. Ang kaso nina TVJ at Ferra ay copyright infringement and unfair competition under RA No. 8293, kung hindi man kilala bilang Intellectual Property Code of the Philippines, na may application for issuance of a writ of preliminary injunction. Hinihiling nila sa Korte ng Marikina na maglabas ng injunction na pigilan ang tape sa pag-replay ng mga episode, segment at audiovisual recording ng Eat Bulaga na ginawa bago ang ika-31 ng Mayo ngayong taon at gamit ang pamagat na Eat Bulaga. Umalis ang TVJ sa Eat Bulaga at tape noong ika-31 ng Mayo at lumipat sa TV5 at naging host ng palabas na EAT mula noong Hulyo. Ang Eat Bulaga, sa kabilang banda, ay may bagong set ng mga host. Ang hukuman ay unang nagsagawa ng mga pagdinig sa aplikasyon para sa isang writ of preliminary injunction bago ito magpatuloy sa pagdinig sa pangunahing kaso ng paglabag sa copyright at hindi patas na kompetisyon. Sa huling pagdinig noong ika-23 ng Oktubre, iniharap ng GMA Network ang isang abogado bilang saksi nito tungkol sa airtime agreement sa pagitan ng network at Tape Incorporated. Sa pagtatapos ng pagdinig, binigyan ng korte ang TVJ, Ferra, Tape at GMA Network ng 30 araw para isumite ang kani-kanilang memorandum. Ang isang memorandum sa isang legal na kahulugan ay maaaring sumangguni sa isang komprehensibo at organisadong nakasulat na dokumento na nagbubuod at nagsusuri ng mga kaugnay na batas batay sa legal na pananaliksik upang suportahan ang isang conclusion sa isang partikular na legal na issue, ayon sa website ng paaralan ng Cornell Law. Matapos isumite ng mga partido ang kanilang memorandum, o ang paglipas ng panahon para sa pagsusumite, ang kaso ng TVJ tape ay isinumite para sa desisyon ng korte, na magtitimbang sa mga ebidensyang ipinakita. Magre-resolve ang korte kung may claim ang TVJ at Ferra para sa copyright infringement laban sa tape tungkol sa Eat Bulaga at jingle o theme song ng palabas. Ito rin ang magdedesisyon kung may ilalabas na injunction laban sa tape at GMA Network. Dagdag pa rito, ang Korte ng Marikina ang magdedesisyon kung may claim din ang TVJ at Ferra sa hindi patas na kompetisyon laban sa tape ng marka at logo ng Eat Bulaga. Ang korte din ang magdedesisyon kung sino ang may karapatan sa danyos sa pagitan ng TVJ at Ferra, at Tape at GMA Network. Matapos maisumite ng TVJ, Ferra, Tape at GMA Network ang kanilang memorandum, ilalabas ng Korte ng Marikina ang desisyon nito sa loob ng 60 araw. Para sa mga nagsasakdal, tumstigo sina De Leon, Tito Soto at Ferra sa korte. Si Vic Soto sana ang ihaharap bilang testigo ngunit nagpa siya ang kampo ng TVJ na huwag. Ang mga tumstigo para sa tape ay sina Malu Lourdes Fager, dating Senior Vice President at kunang tape, at Romeo Haloshos.